Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po, ay meron lang po tayong sasagutin. Dahil meron pong isang ale na nagtatatalak dahil doon sa ating ginawang reaction video patungkol doon sa pagbibigay niya ng pera dito kay Kuya Bong. Bakit daw kine-question? Bakit daw minamali natin yung pagbibigay nila ng pera dito kay Kuya Bong? At ipinagigiita ng taong ito na tama lang yung ginawa nila. Tama lang daw yung ginawa nilang pagbibigay ng pera dito kay Kuya Bong. Wala daw mali doon. Mukhang yung paliwanag ko doon sa aking reaction video ay hindi nito naintindihan. Diba? O talagang wala lang siyang pakialam kay Kuya Bong. Kahit anong mangyari kay Kuya Bong at kahit anong masamang gawin ni Kuya Bong gamit yung perang ipinadala nila kay Kuya Bong. Diba? Lumalabas kasi dito mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, na wala siyang kapaki-pakialam para kay Kuya Bong. Na yung ipinapakita niyang kunoy concern niya kay Kuya Bong ay malinaw na hindi totoo. Diba? Yun yung lumalabas dito. Mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. May clip video ako dito. May clip video ako na kinuha dito sa live niya. At sino nga ba ang tinutukoy ko na taong ito? Oh, ay iba pa ba? Ay dito si Clarissa, ang ex ni Kuya Bong. Ito, himay-himayin natin ang kanyang mga pinagsasasabi sa kanyang live at bigyan natin ng ating sariling opinyon. Paano mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi? Handa na ba kayong mairita na marinig ang boses nito? Eto, pakinggan natin. Ganito kasi yan. Kahit sino naman ang bigyan mo ng pera, nasa kanya pa rin yung kung... Buti ko sinabi mo na, pangkain mo lang ha. Eh, bahala ka na. Kasi kung nagdududa ka na hindi bili ng pagkain. Umpisa pa lang ito ng live niya, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Umpisa pa lang ng live niya, nagpapakita na siya na wala talaga siyang pakialam kay Kuya Bong. Diba? Malinaw naman sa sinabi niya na wala na siyang pakialam kung ano man yung gawin nung taong binigyan niya ng pera. Diba? Nasa sa kanya na daw yun kung ano yung kanyang gawin doon. Malinaw na malinaw yan. Eto, Clarissa, makinig ka. Totoo naman na pag nagbigay ka ng pera sa isang tao bilang tulong, dapat wala ka ng pakialam kung ano ang gawin niya sa perang ibinigay mo. Pero, may pero yan, Clarissa. Pero depende sa tao na bibigyan mo. Depende yan sa taong bibigyan mo, Clarissa. Alam mo naman kung ano ang gawin ni Kuya Bong. At may pinarinig pa nga akong clip video doon sa aking reaction video kahapon na sinabi ni Kuya Bong na nung alis niya dati kaya hindi siya nakagamit ang ipinagbabawal na gamot kasi wala siyang pera. Kaya sinasabi mo na pag nagbigay ka ng pera ay wala ka ng pakialam, dapat depende yan sa taong bibigyan mo. Diba? Depende yan sa taong bibigyan mo. Ay si Kuya Bong yung binigyan mo eh. At pare-pareho nating alam na hindi naman lingid sa iyong kaalaman kung anong bisyo ang meron si Kuya Bong. Diba? Kaya nga ayaw mo nang pabalikin yan dyan sa inyo, diba? Kasi natatakot ka
sa seguridad ng anak mo dahil sa bisyo ni Kuya Bong? Alam na alam mo yan, Clarissa. Kaya napaka-imposible na hindi mo naisip kung saan dadalhin ni Kuya Bong o kung saan pwedeng dalhin ni Kuya Bong yung ibinigay niyong pera sa kanya. Napaka-imposibleng hindi mo yan naisip. Pwera na lang kung wala kang isip. Huwag mong sabihin na wala ka talagang isip. Kaya hindi mo naisip yon. Eto, tuloy lang natin. Gusto ko kayong tanungin about tayo ba? Masama ba o hindi ba dapat pag nag-abot ka ng pera sa kapwa mo, masama ba yun? Uulitin ko ha, Clarissa, uulitin ko. Kasi baka hindi mo naintindihan eh. Depende sa taong pagbibigyan mo. Oo, walang masamang magbigay ng tulong sa kapwa mo. Walang masamang magbigay ng pera bilang tulong sa kapwa mo. Hindi masama yan. Pero katulad ng sinabi ko kanina, depende sa taong pagbibigyan mo. Malinaw. Malinaw ba? Eto, tuloy natin. Ang tanging advice ko dito, ano man yung naibigay na tulong, whether hindi pa yan si Bong o kung sino man yan, maliit na halaga, guys. Wala nga yata yun 1,000. Magkano lang yun? 500? Wala pa sa 1,000. Mga nasa 500. Sa tingin mo, alam ko sa'yo din sinabi ito ni Kuya Bong kung magkano yung isineshare niya pag sila'y bumabata. 100 pesos lang ang kailangan ni Kuya Bong para makapag-share ng pambata sa halagang 500. Sa tingin mo, hindi makakapag-share si Kuya Bong doon ng kanyang pambatak? Hindi naman sinasabi natin na sa pambatak lang ilalaan ni Kuya Bong yon. Yung perang yon. Siyempre, bibili dyan si Kuya Bong ng pangkain. Unang kanyang pagkain. Diba? Pero, nakakasigurado ka ba na yung ibinigay mong 500 na yon ay sa pagkain lang ni Kuya Bong dadalhin? Lalo't alam mo na si Kuya Bong ay may hindi magandang bisyo at may sinabi si Kuya Bong na kaya hindi lang siya nakabatak nung unang alis niya dyan kay Laka Business ay dahil wala siyang pera. Mahal daw yung ipinagbabawal na gamot kaysa sa gin. Kaya gin na lang ang kanyang binili. Naiintindihan mo ba yun? Ha, Clarissa? O hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan? Ito, tuloy natin. Hindi ko alam kung magkano ang naiabot namin. Hindi ganun kalaki, guys. Sige, hindi ganong malaki. Sabihin na nga nating 500. Pero alam mo ba kung saan makakarating yung 500 na yon, Clarissa? Alam mo ba kung ano na yung pwedeng gawin ni Kuya Bong sa 500 na yon? Common sense, Clarissa. Tuloy lang natin. Ngayon, iyon po ay bigay ng ating mga sponsor. Dito mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, hindi na usapin dito kung sino yung nagpaabot. Diba? Hindi na usapin dito kung kanino mang Poncio Pilato yang galing. Ang usapin kasi dito, kung ano yung pwedeng gawin ni Kuya Bong dun sa ipinaabot mong pera. Ipinaabot ng sabi mo yung sponsor. Yung kasi yung usapin dito, Clarissa. Tutuloy lang po natin. Ang masasabi ko lang, yun po ay galing ng mga taong kusang nagpaabot at hindi po ipinaabot sa akin. Sabi iabot namin kay Bong. Ngayon, kung iabot man po namin yan, yun po ang utos ng mga taong gustong bigyan kahit man lang pambiling pagkain. Okay? Kahit pambili ng pagkain. Yun yung sabi. Ibig sabihin, yung perang yon nakalaan para sa pagkain ni Kuya Bong. Ang sa akin kasi, Clarissa, dapat pagkain na lang yung inyong ibinigay.
ibinili ng kung ano yung gusto ni Kuya Bong na pagkain. Hindi mo naman kailangan ibigay yan ng biglaan eh. Di ba? Total bumabalik-balik niyan si Kuya Bong sa contact mong sinasabi. Pwedeng utay-utay ibigay yan. At ilinaw doon sa mga nagpadalang sponsor na ganito na yung naiibigay kay Kuya Bong. Na tuwing pupunta dyan, ibinibili mo halimbawa ng isang minudo, isang kanin, o isang tubig, pinapakain. O di ba? Sa ganung paraan, maiiwas mo si Kuya Bong sa pagbili ng ipinagbabawal na gamot. Di ba mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi? Ito, tuloy lang po natin. Hindi po namin pwedeng ikip yun. Dahil hindi po kami ganun. Yung para kay Bong, hindi po namin yun gagalawin. Ang lakas din pala ng tama mo eh. Sino bang may sabi na ikip mo yun? Ha? Sino bang mga nag-reaction dyan? Ako, si Taong Gala, si Ma'am Annalisa. Doon ang mga nagre-reaction pa lang dyan sa pagbibigay mo ng pera na yan. Sino ba nagsabi sa amin na ikip mo yun? Ha? Sino ba nagsabing wag mong ibigay yung perang para kay Kuya Bong? Ang sa amin lang, lalo na para sa akin. Kung magbibigay ka ng tulong kay Kuya Bong, wag ng pera. Kung perang ipinadala sa'yo, palitan mo ng pagkain. Total dun din lang naman. Gustong ilaan nung nagpabigay yung kanilang mga ipinadala. Di ba? Common sense ba? Total dito sa live mong ito, mukhang matalino kay. Di ba? Pinapalabas mong napakatalino mo. Di dapat nilawakan mo yung common sense mo. Ito tuloy lang natin. Kung sa maliit na halaga ay questionable ito, paano pa yung malaking halaga? Tama. Kung sa 500 pesos ay pwede na makabili si Kuya Bong o pwede na makapag-ambag, pambatak, ay di lalo na sa malaking halaga. Tama ka dyan. Kaya ka nga namin kinwestiyon eh. Dahil bakit mo pinadala ng gano'n si Kuya Bong? Bakit mo ibinigay na pera kay Kuya Bong? Pwede mo namang ibigay ng pagkain. Diba? Yun lang yun. Tuloy lang natin. Diba? So kung iniisip nila na binigyan ng maliit na halaga at pinang-aano ni Bong, wala na po tayong problema doon. Guys. Anak ng teteng naman. Yun yung sinasabi ko. Yung sa maliit na halaga na ibinigay mo. Kung ipang bisyo yun ni Kuya Bong, ipang share ng pambatak, wala na kayong pakialam doon. Yun yung problema, Clarissa. Wala na kayong pakialam. Kayo, wala kayong pakialam. Ay papaano naman sila ka-business? Sila ka-business? Ang sasalo ng lahat ng problema na naging dulot ng ginawa nyo? Yun eh. Hindi nyo naman sasaluhin si Kuya Bong eh. Pag nalulong na naman sa bisyong ipinagbabawal na gamot eh. Yun yung malaking problema, Clarissa. Para sa inyo, wala kayong problema dyan. Kasi wala nga kayong mga pakialam kay Kuya Bong. Mismo sa bunganga mo na rin ang galing, Clarissa, na wala kayong pakialam kay Kuya Bong. Malinaw yan diyan sa sinabi mong yan. Tuloy lang natin, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Kahit sino kunyari, may pamangkin ka kunyari na nanghingi at sinabing, tita, pengin pambili ng ganito. Either nagtiwala kaya mo binigay. Binigay mo kasi alam mo na kailangan niya yon. Nasa kanya na lang yon kung saan niya dadalhin. Okay? Kung ganyan yung pananaw mo sa buhay, ay masasabi ko lang wala kang kwentang tiyahin. Bakit? Kasi hindi mo imino-monitor kung yung bang hinihingi sa iyo ng pamangkin mo ay sa tama pa niya inilalaan. Kung sa tama pa niya dinadala. Diba? Yun lang yung wala kang kwentang tiyahin. Wala kang pakialam sa pamangkin mo kung ito ay malugmok sa bisyo.
Lalo na't kung alam mo na ang pamangkin mo'y katulad ni Kuya Bong na may hindi magandang bisyo. Di ba? Tapos pag binigyan mo ng pera, wala ka nang pakialam. Hindi mo naaalamin kung saan dinala. Na hindi mo alam na yung pera palang galing sa'yo ay pinambatak na. Napaka walang kwenta mong tsahin pagka ganun ka. Baguhin mo yung ugali mong yan. Dapat may pakialam ka kung saan napupunta ang ibinibigay mong tulong, lalo na kung sa mga pamangkin mo. Hindi yun dapat bigyan ng issue. Wala ka bang may content? Kaya yun ang kino-content mo. Kung content and content lang ang pinagpuputok ng butsi mo, napakarami naming pwedeng i-content. Sa kalingap na lang napakaraming content dyan Oo, siguro hindi ganun kalalaki ang views. Pero bilang mga reactor, maliit man o malaki yung views, okay lang yan sa amin. At least, may views. Diba? At least may content. At kaya kita ikinontent, o hindi lang ako, si Taong Gala, si Ma'am Annalisa, kaya ka namin ikinontent. Kasi mali yung ginawa mo. Yun. Hindi para magka-content lang. Mali kasi yung ginawa mo. At ako, inaasahan ko na malilinawan ka sa mga paliwanag ko. Kaya lang sa tingin ko, dahil minasama mo pa yung aking mga paliwanag, tila ba hindi mo nauunawaan kung ano yung sinasabi ko. 'Di ba? Ganon kakitid yung laman ng kokote mo. Tuloy lang po tayo. Anong pake nila, oh? Anong pake nga? Diba? Anong pake? Sa'yo, oo, wala kaming pake kahit anong gawin mo. Pero kay Kuya Bong, malaki ang pakialam namin dyan. Bakit? Kasi kung ano man ang mangyari kay Kuya Bong, problema yan. Kargo yan ni ka-business. Ang anumang problemang gawin ni Kuya Bong, kaila ka-business ang kargo niyan, hindi sa'yo. Kaya kung iniisip mo na sa'yo kami may pakialam, mahiya ka. Wala kaming pakialam sa'yo kahit katiting. Kay Kuya Bong, oo. Malaki ang pakialam namin dyan. Tuloy lang tayo. Anong pake nyo, guys? Hindi sa inyo galing yung pera. Unang-una na, hindi galing sa inyo. Wala din kaming pakialam doon sa pera mo o pera ng sponsor mo. At hindi din namin sinabi na galing sa amin yan. Inuulit ko, kay Kuya Bong kami may pake. At sa pwedeng gawin ni Kuya Bong, doon sa ibinigay niyong pera sa kanya, doon kami may pake. Kasi buhay ni Kuya Bong ang masisira pag nagkataon. Malinaw ba? Wala kaming pakialam sa pera mo, wala kaming pakialam sa'yo, at wala din kaming pakialam sa sponsor mo. Tanging kay Kuya Bong lang kami may pakialam. Tuloy lang po tayo. At saka hindi ibig sabihin, pag binigay, binibigyan namin siya ng way para pumunta sa kung anong bisyo meron siya. Guys, hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, ipambili niya ng pagkain. Yun yung sinasabi mo. Ang gusto nyo ay ibili niya ng pagkain. Di ba? At hindi nyo gusto na ilaan ni Kuya Bong yun sa kanyang bisyo. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng alayo ninyo. Pero Clarissa, pare-pareho nating alam na alam mo kung anong bisyo ang meron si Kuya Bong. At napaka-imposible na hindi mo nga maisip na once na may hawak na pera yan, ay malamang sa malamang pwedeng dun niya yan ilaan. Di ba? Matalino ka, di ba? Matalino ka, yan ang sabi mo. Bakit tila ba hindi ka marunong mag-isip? Dahil ba ayaw mong aminin na may mali ka dun sa ginawa mong yon? Kung may mali kayo sa naging desisyon yung yon?
na ibigay kay Kuya Bong yung pera? O baka naman sinasadya nyo na ibigay kay Kuya Bong yung pera para si Kuya Bong ay masadlak sa hindi maganda. At once na mangyari yon, na si Kuya Bong ay masadlak sa hindi maganda, ay syempre sino ba mamumroblema? Ay si ka-business yan. Diba? At kayo mga nagbigay, diyan kay Kuya Bong, bigla na lang mawawala ng pakialam. Bigla na lang i-cheaperayan si Kuya Bong. At si ka-business na ang bahala na mag-ayos doon sa magiging problema ni Kuya Bong. Tapos, ang sisisihin nyo sa nangyaring hindi maganda kay Kuya Bong ay si ka-business. Kumbaga, ibabaling nyo kay ka-business ang sisi. Ganon kayo eh. At tingin ko yan yung plano nyo talaga eh. Diba? Tuloy lang tayo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Ipinang tutustos daw sa bisyo. So, ibig sabihin parang naging way daw kami para magbigay at magtustusan namin yung bisyo nun. Yun yung mangyayari. Bagamat hindi pa nangyayari, o baka nangyari na nga eh. Kasi nung nakaraan nyo pa ibinigay eh. Yun talaga yung posibleng mangyari. Na matustusan nyo ang pambisyo ni Kuya Bong. Tuloy lang po tayo. 'Di ba? Yung utak talaga nito nasa paanan nila. Di marunong mag-isip. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, ikaw yung hindi marunong mag-isip. Hindi ko nga alam kung nagtatanga-tangahan ka lang o sadyang tanga ka lang talaga. Biruin mo. Sasabihin mo, hindi kami marunong mag-isip sa mga pinaliwanag namin ngayon. Ikaw ang hindi marunong mag-isip. Kasi mukhang wala kang isip. Ay buti pa kami. Kahit sa tanampakan may utak. Ay ikaw. Ay baka kahit sa kuko wala kang utak eh. Diba? Wala kang kautak-utak. Wala kang kaisip-isip. Yun lang yun. Guys, kung ano man yung ibinigay ng Light Mix Vlogs, nakakaibong na lang yun kung saan niya dadalhin. Whether ipangkain niya yan o saan, wala na tayong alam. Wala tayong pakialam. Alam mo sa sinabi mong ito, ilala mo na rin eh kung saan pwedeng mapunta yung ibinigay nyo kay Kuya Bong. Mukhang may idea ka na rin dito kung saan pwedeng gamitin ni Kuya Bong yung ibinigay nyong pera. Pero dahil nga sabi mo, wala na kayong pakialam doon, ay okay lang kung saan niya dalhin yan. Kasi nga, wala kayong pakialam sa pwedeng gawin ni Kuya Bong na hindi maganda doon sa pera niyong ibinigay. In short, wala kayong pakialam kay Kuya Bong, lalo na ikaw. Tapos sasabihin mo, concern kayo kay Kuya Bong, kaya may pinadala yon. Asan yung concern mo doon? Kung wala kang pakialam, kung saan dalhin nyo ni Kuya Bong. Kung ibili man niya ng pagkain o ibili man niya ng pambata. Diba? Ganyan ka kasama. Tuloy lang po tayo. Ngayon, kung ayaw pala natin ng ganito, wag natin bigyan. Gusto ng mga viewers ko bigyan. Anong pakailan na? Ang mahalaga, naging tapat kami, inabot yung pera kay Bong. Yun yung mahalaga sa inyo. Yung pansarili nyong kagustuhan. At hindi nyo na inisip yung magiging kapakanan ni Kuya Bong sa ginagawa ninyo. Diba? Ni wala kayong pakialam na yung pera na ipinadala nyo yan ay pwedeng makasira kay Kuya Bong. Kaya malinaw lang na selfish kayo. Wala kayong pakialam eh. So anong pwedeng mangyari kay Kuya Bong? Ang mahalaga, nagawa nyo kung ano yung gusto nyo. Tuloy lang po tayo. Ang tanong guys, masama ba na mag-abot ka ng tulong? Walang masama na mag-abot ka ng tulong kahit kanino. Wala. Pero depende yan sa tulong na ibibigay mo. At kung tulong nga ba ang purpose mo kung bakit ka nagbigay. Kasi sa tingin ko, hindi naman tulong yung purpose mo eh. Kung bakit mo binigyan si Kuya Bong eh. Di ba? Sa tingin ko, hindi tulong ang purpose mo dito. Kaya mo binigyan si Kuya Bong ng pera.
Dahil kung tulong ang purpose mo kung bakit mo binigyan si Kuya Bong ng pera, halip na pera ang ipaabot mo kay Kuya Bong, sabi ko nga, dapat ibinili nyo na lang ng pagkain na gusto niya. At least doon, sigurado, nakatulong ka. Tuloy lang tayo. Oh, at least kami inaabot namin ang para kay Bong. Eh kayo. Eto, may laman to eh. May laman tong tanong niyang ito. At least daw sila, iniabot nila yung tulong na para kay Kuya Bong. Ay kayo. Sino ba ang umahawak ng pera ni Kuya Bong? Sino ba ang umahawak ng pera ni Kuya Bong na galing sa sponsor? Diba? Si Mrs. Ka-Business. Sila Ka-Business. Oy, Clarissa. Lahat ng ibinigay na tulong ng sponsor kay Kuya Bong, lahat nakatalayan. Alam yan ni Kuya Bong. At kaya hindi binibigay kay Kuya Bong ni Ka-Business yung kanyang mga pera na ganon kalaki. Ay kasi nga, unang-una, ayaw naman ni Kuya Bong kuhanin kay Ka-Business. Diba? Ang gusto ni Kuya Bong ay si Mrs. Ka-Business ang humawak niyan. Dahil once na siya ang humawak, alam ni Kuya Bong na yan ay malulustay lang niya sa kanyang bisyo. Alam na alam yan ni Kuya Bong. Diba? Kaya nga ayaw kunin ni Kuya Bong yan eh. Kaya gusto niya kay Mrs. Ka-Business lang yan eh. At kukuha lang siya ng kailangan niya. Dahil sabi niya may tiwala siya kay Mrs. Ka-Business. Pero hindi yan ipinagdamot kay Kuya Bong. Ano mang oras gustong kuhanin ni Kuya Bong yan, pwede niya yang kuhanin. Ay buti pa nga si Kuya Bong nag-iisip eh na pag may malaki siyang pera ay kung san-san lang niya dadalhin eh. Na pwede siyang malugmok na naman sa hindi magandang bisyo. Buti pa si Kuya Bong nakakapag-isip ng ganon. Ay ikaw, mukhang hindi mo naisip yon. O baka naisip mo din, gusto mo lang talaga masadlak si Kuya Bong sa hindi maganda. Diba? Tuloy tayo. Eh kung inisip nila sa maliit na halaga ay tinutustusan, paano pa yung nagbibigay ng malaking halaga? Eh di mas lalo yung tinustusan. Ang tanong, si Kuya Bong ba ang may hawak ng mga malalaking pera? Yung malalaking amount na ibinibigay sa kanya ng sponsor? Ha? Ay ayaw nga hawakan ni Kuya Bong, di ba? Nasabi ko na, di ba? Ayaw nga hawakan ni Kuya Bong kasi alam ni Kuya Bong na ipambibisyo niya lang yun. Pag siya ang may hawak nun. Alam niyang malulustay lang yung perang yun. Pag siya ang may hawak nun. Di ba? Isip-isip din. Ay, oo nga pala. Wala ka nga pala nun. Tuloy lang tayo. Isip din pag may time, kuya. Coming for you. Isip din, kuya. Talaga ba? Kami ba ang talaga kailangan mag-isip o ikaw? Ewan ko sa'yo. Ikaw ang mag-isip. Dahil mukhang wala ka nun eh. Sa bagay, paano nga pala mag-iisip kung walang isip, no? Sorry naman. Oh, Tita Carlos, inggit lang sila. Pagkain at gamot. Dito ako natuwa eh, sa comment na ito. Para daw sa pagkain at gamot. Malinaw naman yun, sinabi, di ba? Comment ko sa kanya. Pagkain at gamot. Pagkain, check. Gamot. May ininom bang gamot si Kuya Bong? Di ba wala? Ano nga bang gamot? Ang paborito ni Kuya Bong. Alam na alam nyo yan, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Alam na alam nyo kung anong gamot ang paborito ni Kuya Bong. Walang iba, kundi yung ipinagbabawal na gamot. Ay mukhang ito talaga yung plano nila eh, di ba? Di ba, lumabas na sa bunganga nila. Pagkain at gamot. Wala naman sakit si Kuya Bong para bumili ng gamot. At alam na alam din naman nila kung anong gamot ang paborito ni Kuya Bong. O, di ba?
Ay dito sa sinabi mong ito parang kinukumpirma mo lang kung saan nyo inilalaan talaga yung binigay nyo kay Kuya Bong Para sa akin, kung mag-abot man ako ng tulong sa kapwa ko, okay, tama yung ibibigay mo ng, halimbawa, may bahay yung taong gusto mong tulungan. Kung walang gasol, bilan mo ng gasol. Kung walang bigas, bilan mo ng bigas. It's a good example. O good Samaritan ka, mag-aabot ka. Sa kalagayan ni Bong, saan niya sasaingin yung bigas? Anak ng teteng. Walang common sense ang taong ito. Mga kalingap, mga kabisnes. Natural. Alam ang bigyan mo ng bigas yung si Kuya Bong. Alam ang bigyan mo ng gas. Di ba? Siraulo ka ba? Asan ang utak mo, te? Siyempre, ang bibili mong pagkain kay Kuya Bong, yung luto na. Hindi mo naman nga kailangan ibigay lahat kay Kuya Bong nang ipinadala mo. Alam nga naman yung ipinadala mo, halimbawa 500, ibibili mo lahat ng pagkain at ibigay mo kay Kuya Bong lahat. Ay di na punish yun kung lutong pagkain ang bibili mo. Common sense naman, te. Sabi ko nga, bumabalik-balik si Kuya Bong dyan sa kontak mo. Unti-untiin yung pagbibigay kay Kuya Bong. Halimbawa ngayon, isang minudo nga, isang kanin, tubig. Bumalik halimbawa nung hapon, bigyan uli ng isang ulam, kung ano mang ulam ang gusto ni Kuya Bong, ang paborito niya, bopis. Isang kanin, isang tubig. Hanggang sa maubos yung ipinadala ng sponsor kamo. Ganun lang. At least alam mo na sa pagkain napunta yung ipinadala nyo. Hindi sa pambisyo. Common sense, te. Ha? Common sense, ha? Sa kalagayan ni Bong, saan niya sasaingin yung bigas? Di ba? Saan niya, guys, common sense. Natural na ibibili niya ng pagkain niya. Hoy, anong tingin niyo kay Bong, di na kumakain? Anak ng tinapa. Siya pa yung nagsabi ng common sense. Alam mo pala naman na kung bigas ang ibibigay niya, hindi masasayang ni Kuya Bong yan Tapos ikaw ang lakas ng loob mo na magsabing common sense, guys. Uy, sa sarili mo sabihin yan. O, di ba? Napakaliwanag ng aking pinaliwanag. Maliwanag pa yung sa sikat ng araw sa umaga o sa tanghali. Sa sarili mo sabihin yan, common sense, te. Alam mo naman parang walang pagsasaingan, bakit mo bibigyan ng bigas? E di syempre yung lutong pagkain, nako, ang sarap. Ang sarap mong kausapin ng masinsinan. Kasi pag dito sa reaction video ko idinadan, parang hindi mo kayang unawain Hindi abot ng utak mo yung ipinapaliwanag ko. Diba? Utak nyo guys, ilagay nyo sa tamang lagayan. Wow, te. Yang naman ako sa'yo. Yang naman ako. Dahil yung utak mo nasa tamang lagayan. Hindi mo nga lang alam kung paano gamitin ng tama. Hindi dyan sa paa nyo. Tapos kung makapag-react kala mo naman tamang, alam mo yung parang 100% tama siya sa sinasabi niya. Hindi naman sinabi namin na 100% tama kami. Pero yun ang pinakang malapit sa katotohanan. Kasi meron kaming pinagbatayan. Iba kasi yung puro ngawakan nang wala ka naman sapat na batayan. At iba yung mga sinasabi namin na meron naman kaming sapat na pinagbatayan kung bakit namin sinabi yun. Okay? Tulad ng sayo, puro kangak-ngak, wala ka naman sapat na batayan, di ba? Hindi niya nakikita yung utak niya nasa paa. Ay ikaw, hindi mo nakikita yung utak mo, hindi mo alam kung saan mo naipatong. Di ba? Yan, hindi gumagana. Kasi guys, magbibigay ka lang, questionin mo. So pag nagbibigay pala kayo, may question? Sabi ko nga depende yan sa bibigyan mo. Depende yan sa taong pagbibigyan mo. Kung kailangan mo bang questionin o hindi. Ano ba si Kuya Bong? Diba alam na alam mo naman kung anong katangian ni Kuya Bong. At alam na alam mo kung anong bisyo na meron siya. Pero dahil nga wala kang pakialam kay Kuya Bong, ay bakit mo pa nga kay questionin, di ba?
Kaya wala kang pakialam kung saan niya dalhin yung ibinigay nyo. Yun yung totoo. Kasi kami guys, pag inabot, inabot. Whether saan niya dalhin yan, hindi na natin yung hawak. Ang mahalaga, tinupad natin kung para kanino yung pera, para dun sa tao, iabot natin. Kasi para yun dun. Yun nga, pinapalabas nyo dito o pinapalabas mo lang dito sa sinasabi mong ito na wala kang pakialam kahit anong mangyari kay Kuya Bong. Kahit yung pera na yun ay dali niya sa bisyo, wala kang pakialam. Ipinaggigiitan mo lang dito na wala kang pakialam dun sa tao. Mapasama man siya o hindi. Di ba? Yung ipinagigiitan mo dito, Clarissa, wala kang pakialam kay Kuya Bong. Kunyari lang concern ka. Ang pangit lang dito guys, yung pinapaabot kay Bong, pero kinuha namin at di namin pinaalam na may ipapaabot. Ayun ang pinakapangit na ugali. Sakim yun, sakim. Yes. Pangit talaga yon. Pangit yung halimbawa may iniabot sa'yo, pinapaabot kay Kuya Bong, tapos hindi may binigay, kasakiman talaga yon. Yung bang halimbawang may ipinaabot yung sponsor sa inyong dalawa at sinabi sa'yo na ito ay para sa inyong dalawa ni Kuya Bong, pero yung parte ni Kuya Bong ay hindi mo ibinigay, kasakiman talaga yon. Diba? May naalala ka ba dyan, Clarissa? Ha? May naalala ka ba about dun sa pera na ipinapaabot ng sponsor na para sa inyong dalawa ni Kuya Bong? Na ang sabi ni Kuya Bong ay hindi siya nakatanggap kahit piso? Yun yung kasakiman talaga, Clarissa. Kasakiman yun. At yan ay nanggaling mismo sa bunganga ni Kuya Bong na hindi siya nakatanggap ng kahit piso dun sa ipinabibigay ng sponsor na yun. Yun yung kasakiman na sinasabi. Ikaw na rin yung may sabi, di ba? Ikaw na yung may sabi dito sa live mong ito. Na pagka ganon, may ipinapaabot sa'yo tapos hindi mo ibinigay, kasakiman yun. Sa bunganga mo nang galing yan, hindi sa akin. Ikinort ko lang. Di ba? Kaya anong tawag mo doon? Clarissa? Anong tawag mo doon? Sa sponsor sa inyo ni Kuya Bong, pero ni piso, hindi mo binigyan si Kuya Bong. Ha? Sagutin mo. Di ba? Napanalunan namin yon sir, sa pag-games ni Light Mix Vlogs. Pinabigay namin kay Bong yon para pambili ng pagkain niya. Yes, ma'am or sir. Kung sino man yung nag-comment. Napanalunan nyo yon para ibigay kay Kuya Bong pambili ng pagkain. Ang questionable nga po kasi dito, pagkain nga ba ang bibilhin ni Kuya Bong doon? Yun lang po. Wala naman pong masama na iabot kay Kuya Bong yung para sa kanya. Ang sa akin lang, dapat hindi na pera ang ibinigay. Kundi inutay-utay na lang na ibigay kay Kuya Bong yung pagkain. At ang ipambili ay yung pera na ibinigay nyo. Yun lang po yung sa akin. Para, nang sa ganon, ay yung perang galing sa inyo dahil nagmagandang loob kayo, ay hindi po mapunta sa bisyo. Yun lang po, ma'am o sir. Kung sino man yung nag-comment. So, di ba? Yung mga nagbigay nga hindi nag-question eh. Kayo, manonood na lang kayo, gagawin nyo pang questionable yun. Oo, Larissa. Yung mga nagbigay hindi nag-question. Kasi malamang wala din silang idea na baka yung perang ibinigay nila ay magamit ni Kuya Bong sa kanyang hindi magandang bisyo. Kaya hindi sila nag-question. Pero sa tingin mo, kung alam nila na yung perang ibinigay nila ay pwedeng gamitin ni Kuya Bong sa pangbatak, sa tingin mo, hindi sila mag-iisip na pagkain na lang o ibili na lang ng pagkain yung pera na ibinigay nila at yun na lang ibigay kay Kuya Bong? Hindi mo sila tulad, Clarissa. Hindi mo sila tulad mag-isip. Kaya malamang hindi sila talaga nag-question. Diba?
tapos ipapalabas nyo sa content nyo na mali yung ginagawa namin. Asan utak nyo? Kasasabi mo lang eh. Nasa talampakan ng mga utak namin. Tapos magtatanong ka ngayon. Pero kahit nasa talampakan ng utak namin, ay alam namin na may sablay talaga yung ginawa niya. Hindi naman mali na tulungan niyo si Kuya Bong. Inuulit ko, hindi mali na tulungan niyo si Kuya Bong. Pero, sa tamang paraan. Huwag yung bigyan ng pera. Dahil yung pera, pag ibinigay niyo kay Kuya Bong, sabi ko nga, malamang sa malamang, hindi yan sa pagkain mapunta. Alam kong alam niyo din yan. Nagmamaang-maangan lang kayo. Idol, wag ko na daw pansinin. Masiraan ka lang ng bait. Ay, hindi ako makasiraan ng bait. Posible pa itong mga taong tumasiraan. Hindi na daw siya masisiraan ng bait. Baka daw kami ang masiraan. Baka daw kami masiraan ng bait. Ito, tanong ko lang, ba't di ka masisiraan ng bait? Ha? Kasi matagal nang sira. Ganun ba yun? Matagal nang sira kaya wala nang sisirain. Bow. Yan na, paano po mga kalingap, mga kabisnes, siguro hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video patungkol dito. At medyo mahaba-haba na rin po kasi. At yun, maraming salamat po sa lahat po ng tumatangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. Dapat kasi ngayon ang gagawin ko reaction video para kay Beyonce eh. Para doon sa bahay ni Beyonce. Yan, di ba? Medyo ikangay na dismaya doon si Kalinga Prab sa pagkakatayo ng tindahan doon sa harap ng bahay ni Beyonce. Yun dapat yung aking gagawa na reaction video eh. Kaya lang, may nagsabi sa akin na ganito nga daw yung pinagsasasabi nito si Clarissa. Kaya, o di sige, ito ang ating gawa na reaction. At yun, maraming salamat po para doon sa mga patuloy na sumusuporta. At yun, patuloy lang po nating suportahan sa Business Official, Papa Dins TV, sa Business Family, Mrs. KB Official, at lahat po ng kagwang ng kabisnes. At ganoon din po ang lahat ng reactors ng kabisnes. Hindi ko na po isa-isahin kasi medyo mahaba na po itong ating reaction video. At yun, pakisuportahan din po sila Kuya Bal Santos Matubang, ang ama ng Kalingap. At ganoon din po sila Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din yung may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre ganoon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Pasuportahan po yan. At yun, ipaglalambing ko din po sa inyo, mga Kalingap, mga kabisnes. Sila It's Me Bebang Official, Pretty Mind 143, Erlinda Official Vlog, Nana Channel TV, Blessful Balance, Kawaki TV Official, Edita Mix Vlog, Dindin Mix Vlog, Nora Mix Vlog, Jewel Channel, Scarlett Arellano Mix Vlog, Friends Mix Vlog, Kabisig AB, at LB OFW Abu Dhabi. Yan, suportahan lang po natin yan mga Kalingap, mga kabisnes. At muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.